Good morning. Kaya nga sinasabi sa kanyang mga salita na ang makakapasok sa kaharian ng langit ay yung merong tunay na salita. Kaya po sinasabi po sa John 3 verse 5, verse 6, John chapter 3 verse 6, na ang ipinanganganak sa laman ay laman, ngunit ang ipinanganganak sa espiritu ay espiritu. So ibig sabihin, kinakailangan ipanganak tayo sa binhi ng Diyos upang maging ganap ang ating pananampalataya. At sa pamamagitan ng mga salitang tunay na nasa atin, ay siya pong salita na nagmumula sa Diyos. Kaya nga sinasabi po ni Apostol Paul na ang lahat ng bagay ay aking magagawa dahil sa lakas na ipinagkakaloob sa akin ni Kristo. Sapagkat siya po ay mayroong tunay na salita. Kaya nga po sinasabi po sa Lucas 13 verse 18 na ang paghahari ng langit ay gaya ng isang buto na natanim sa lupa. Kapag dakay tumubo at lumaki. Pagkatapos naging malaking halaman o naging malaking puno at pinamugaran ito ng mga ibon. So ibig sabihin, ang pagiging tunay na mananampalataya ay dapat ipinanganak ka sa binhi ng Diyos. So kaya nga po sinasabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan at magagamit sa pagtuturo, sa pagtutuwid at sa pag-aaral ng kanyang at sa pag-training, no? Upang ang lingkod ng Diyos ay maihanda at magamit siya sa mga magandang bagay. So ibig sabihin, tayo po ay malilikha, tayo po ay ipanganganak sa binhi para sa kaharian ng Diyos, para sa kanyang trabaho. Yes. Kaya nga po pinahaling tulad ang paghahari ng Diyos sa isang buto na natanim sa lupa, na kapag dakay lumaki, tumubo, namunga, lumago, at dinapuan ng mga ibon. So ganun po inahalin tulad ang kaharian ng langit. Sapagkat kapag tumubo, kapag namunga ka, ikaw ay makakapasok sa kaharian ng langit. At gaya din po ng sinasabi ng 10 virgin na ang 5 matalino lamang ang nakapasok sapagkat sila po ay mayroong kahandaan. Mayroon po silang oil, mayroon silang langis, ay yung oil, mayroon po silang lamp at nakasuot po sila pang kasal. Kaya nakapasok sila doon sa kasalan. So yun po ang sinasabi na makakapasok ka lamang sa kaharian ng langit kapag nakahanda ka at mayroon kang tunay na salita na nagmumula sa Diyos. Good morning po sa ating lahat.